Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay kabilang pa rin ito sa magsisilbing undercard sa rematch sa pagitan ni Artur Beterbiev at Dmitry Bivol ngayong February 22, 2025 nagaganapin po sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. At ang labanan o bakbakan naman na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Carlos Adames na may hawak po sa WBC World Middleweight title kontra sa rank 1 ng WBC na si Hamza Shiras. Sa bakbakan na ito tayo po maghahayag sa relative fight prediction comparison analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging demado, saan naging dihado ito magkabilang panig. Inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at ang sa ganon magkakuha kayo ng mga basihan, idea sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Maaring papabor kayo o tataliwas naman kayo sa aking prediction o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga makapagdesisyon po kayo. Tatlo ang inyong magiging basihan dyan. Una, comparison, which is detalyado po yan at transparent natin pinag-uusapan. Pangalawa, prediction. Pangatlo, fight analysis, which is ang buong video ay mahalaga po. Dahil inyong mabalansi o matimbang-timbang ngayon kung sino ang inyong pipiliin. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana supportan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa, na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po dong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, mapaulit-ulit po ang aking pagpapasalamat sa inyo. So, hindi na natin ito patagalin, pat simulan na natin, mga Lods. Nasabi ko kanina na magkaroon din ng comparison, so marapat lamang natin din tatalakayin ang mga background nito sa magkabilang panig, mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na mga skills o mga galawan. At unahin natin ang sa panig ng magsisilbing challenger, Hamza Shiras, isang Pakistani-British. As a pro boxer, Hamza Shiras po ay may impresibong kartada, 21 wins with 17 wins coming by way of knockout, undefeated, may dadabang 5 anyos, at ang height 6 foot and 3 inches, reach 75 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 80.95%. Last fight, September 21, 2024, nakasagupa si Dini, panalo by second round technical knockout si Hamza Shiras. At sa kanilang labanan ni Dini, mga idol, nakataya doon ang CBC middleweight title, EBU middleweight title, at ang WBC silver middleweight title. Eksperyensya, karanasan ni Hamza Shiras, mga Lods, magngalan lang tayo ng iilan sa dati niya mga nakatunggali na kung saan isa yan sa nagpaluklok sa kanya bilang top ranking. So, dalawa lang muna. Although marami na siya nakatunggali ng mga di kalibre, pero dalawa lang ang ating pangalanan para hindi ganong hahaba ang ating video. So, nangunguna si Liam Williams na ex-world title challenger. Si Austin Williams na dating undefeated. Okay. Skills itong si Hamza Shiras, boxer-puncher po ito. So, boxer-puncher, ano-ano ang pinaggagawa nito sa actual na labanan? Bakit nasabi natin itong boxingero ito na isang boxer-puncher? So, pressure fighter style, defensive style, counter-punching style, brawler style. Ang boksingerong ito may yung lahat ng akin nabanggit ginagawa ng boksingerong ito. So sa pag-execute naman niya sa kanyang pagbato ng mga suntok kung paano ba ito bumabato. So sa pressure fighter style, jab 1-2 kombinasyon, epektibo po yan para sa kanya dahil po sa malimit siya po ang mas nakakalamang sa height, reach sa kanyang mga naging katunggali. O abot na abot kasi niya mga idol ang distansya. So, epektibo siya sa long range. Lumalaban pa rin, kaya nasabi kong boxer-puncher ito, lumalaban din ito sa close range sa suntukan. Pero doon natin nakikita naman ang mga openings na delikadong masamantala dahil habang nasa opensa, bukas na bukas po ang kanyang panga. Delikadong makounter. So, average ang depensa. Taglay ni Shiras ang power, timing, accuracy.
So sa durability, marunong bumagsak, marunong din bumangon. Ibig sabihin, may tibay. Hindi matibay, may tibay. Ibig sabihin, salitang may tibay, hindi po yan sa lahat ng pagkakataon. Nagkataon lamang na kaya niyang makasurvive sa suntok ng kanyang katunggali. So ngayon, sa panig ng kampiyon ng WBC, Carlos Adames. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada si Carlos Adames. 24 wins with 18 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa naitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 30 anyos, height 5 foot and 11 inches. Reach 73 inches. Orthodox din ang stance. Knockout ratio 75%. Last fight June 15, 2024. Nakasagupa niya si Terrell Gausha. Panalo ba yun na decision si Carlos Adames. Karanasan, eksperyensya ni Carlos Adames. Naturalmente, current world champion po siya mga idol. Siya po ngayon ang kasalukuyang world champion. At nag-world champion siya doon sa laban kay Gausha. Oo. So hindi po basta-basta si Gausha. Kasi hindi naman pwede magkatunggali kayo na so, nauna si Gausha. Sunod si Jillian Williams, so dating world title challenger. Yan po. Dalawa lang din ang pinangalanan ko. So, sa skill sa taglay-taglay ni Carlos Adames, boxer puncher din po. Pressure putter style, which is malimit kung nakikita sa kanya. Brawler style, counter punching style, na kung saan, sa kanya namang execution, sa kanyang skills, pressure. Pero hindi basta pumapasok sa range ng kanyang katunggali. Bagkos, gumagamit ito ng epektibong suntok sa long range sa suntukan, which is yung jab 1-2 combination din. At syempre, lumalaban din ito sa mid range, close range sa suntukan, which is boxer puncher. Taglay ang power, makamay ito, masipag bumatulong suntok ito, timing, accuracy. Sa depensa, average lang din po mga idol ang kanyang depensa. Ibig sabihin, may mga openings din po ang boxingirong ito. Oo, may mga openings. So ngayon, sa tibay, may tibay kasi natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawin naman na comparison. Mga idol, parehong dayo po sa bansang Saudi Arabia ang dalawang maglalaban. So dito sa promosyon, kung sino may hawak po, dito magkatalo. So ngayon, sa ranking, okay, sa BoxRec, out of 1,953 ka mga boksingirong lumalaban sa middleweight division pang buong mundo, rank 5 si Carlos Adames, rank 2 si Hamza Shiraz. So lamang po sa ranking ng BoxRec itong si Hamza Shiraz. Pero siyempre, kasalukuyang world champion si Carlos Adames, so may mga pribilehiyo po yan. Na kung saan, once na ang labanan, mauwi lamang sa closed fight. Closed din sa scorecard, may tendency na doon pa rin i-award sa naturang kampiyon ang naturang titulo o ang pagkapanalo dahil nga pwedeng sabihin ng mga hurado na hindi naging sapat ang ginawa ng challenger para makasungkit ng titulo. Pwedeng ganon. So, delikado sa mga hurado din. Oo, itong si Hamza. So, ngayon, dadako tayo sa physical na appearance. Sa physical na appearance, 5 foot and 11 inches ang height ni Adames, 6 foot and 3 inches ang height ni Hamza Shiraz. So mga idol, 4 inches ang itinangkad ni Shiraz, which is napakalaking bagay na po niyan. Oo. Sa reach, 2 inches lamang pa rin si Shiraz. Sa power, umaabot ng 80.95% ang knockout ratio ni Hamza Shiraz. Samantalang knockout ratio ni Carlos Adames is umaabot ng 75%. So labanan ito ng may mga matataas na knockout ratio. Pero kasi nandito tayo sa comparison, so height, reach, power lamang si Hamza Shiraz. Oo. So ngayon, marunong bang gumamit sa kanyang height and reach advantage si Hamza Shiraz? Bilang isang boxer puncher, oo, marunong din siyang gumamit. So ngayon dadako naman tayo sa kanilang activity. So parehong aktibo. Nasa active status ang dalawa maglalaban. Si Hamza Shiraz, for the first time mapapalaban sa isang world title bout
si Carlos Adames naman for the first time magdipinsa sa kanyang hawak-hawak ngayon na titulo, which is ang WBC. Experience siya sa uri ng kinalaban. Okay, dito mga idol, may kalamangan si Carlos Adames kasi nga po, world champion po siya. So 5% lang po ang diferensya or ang ikinalalamang nitong si Carlos Adames pagdating po sa uri naman ng kinalaban or nakalaban. So 55-45 in favor of Adames. Ngayon, sa skills, parihong boxer puncher. Oo. Kung si Hamza Sheeraz naman ay open habang nasa opensa, lalo na sa mid-range, delikadong makounter. Si Carlos Adames naman walang head movement. Kung may head movement man, bibihira. Dahil ang ginagawa nito, kinukubiran po niya ang kanyang panga. Cover, gano'n. Oo. So, dito, sa labanan na ito, sa skills, gusto ko ang skills ni Adames. Kasi nga, yung cover, malaking bagay yun. O, as a defense. Pero yung height and disadvantage, power nitong si Hamza Sheeraz, mga idol, at syempre makamay din po ito. Once na mapanatili ni Sheeraz ang distansya, delikado si Adames, mga idol. At hindi rin po basta-basta makaabot si Adames dito. Magsisilbing napakaliiting na nitong si Adames, mga idol, sa laban na yan. Dahil napakatangkad nitong si Hamza Sheeraz. Ganun pa man, kung sa pangangatawan naman tayo, mas bilog ang katawan nitong si Carlos Adames. Hamza Sheeraz naman, chapsing or manipis lang ang katawan nito. Pero napakatangkad. Kuya Dong Sports, sinong liyamado? Kung walang titulo ito, lamang si Hamza Sheeraz para sa akin. Oo, 55-45. Ngayon, dahil may titulo si Adames, 50-50. Kasi hindi po natin pwedeng maliitin ang may hawak sa titulo. Kampiyon po yan. Hindi po yan naging kampiyon sa papel, kundi nagkampiyon po yan sa labanan at syempre kasama na rin po sa mga papeles, kumbaga. So legit or lehitimong world champion po itong si Carlos Adames. Mayroong iba kasi na elevate lang dahil ang kampiyon ay nag-champion in races, ganyan. O, hindi ganon. So, 50-50 ito, mga idol. Ngayon, anong mga concern natin dito kay Adames? Movement, delikado yan. Aabotin yan sa mga jump one domination ni Sheeraz. Si Sheeraz naman, pag nadikitan, delikado din. Dahil may mga openings nga. At pangalawa, si Sheeraz, last 3 fights, hindi po ako nagkakamali, puro knockout, hindi nakatapos sa rounds ang kanyang katunggali. So, may tendency na baka kapusin naman sa hangin itong si Hamza Sheeraz kung umabot sa sukdulan 12 rounds ang labanan. So, delikado din pala kay Sheeraz kung magtagal ang laban dahil nga may tendency, may posibilidad na ito po ay kapusin sa hangin. So kahit gaano ka pa katangkad, kahit gaano ka pa kalakas, kung di mo mapabagsak yan habang ikay may lakas pa, delikado ka. Parang Mike Tyson ba ganoon, mga idol? Na paglagpas ng 3rd round, delikado na. O, ganyan. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction dahil 50-50 ito eh. Hamza Sheeraz by technical knockout 1-9. O, yan po ang prediction. Ngayon, kung di naman magawa ni Hamza Sheeraz na ma-knockout itong si Carlos Adames, pabor pa rin ako kay Hamza Sheeraz na makalamang sa puntusan gamit ang kanyang height and disadvantage with power na kung saan posible niyang maidomina ang laban. Pero, delikado siya dyan kung magtatagal ang laban pag nagkataon. Bakit? Sabi ko nga kanina, yung stamina. Baka siya po ay kapusin sa hangin. Ngayon, sa panig naman itong si Carlos Adames, kasi nga, pabor ako na mananalo si Sheeraz sa laban, nakautan ng puntusan. So sa panig naman ni Carlos Adames, kung marisolban niya, kung ma-utilize niya ang height and disadvantage nitong si Hamza Sheeraz, dahil mataas din po ang kanyang knockout ratio, posible din niyang may knockout si Hamza Sheeraz, mga idol. Kailan? Mula first round hanggang 12 rounds dahil sanay sa pangmatagalang laban si Carlos Adames. Nakita ko kasi ang kanyang laban kay Gausha, mga idol, na kung saan ang kanyang galaw ay hindi po nagbabago mula early rounds, so consistent ang kanyang galawan. So ibig sabihin walang question ang kanyang stamina. So
Although, ang stamina naman ay kayang insayuhin. Oo. So, sabi ko nga kayo na may tendency. Tendency lang naman sa panig ni Shiras. Okay. So, ngayon, 1 to 12 rounds posibleng makuha ni Carlos Adames ang pag-knockout kay Shiras. Bakit? Once na itong si Carlos Adames ay magiging agresibo, lusubin niya, pasukin niya, hindi niya pagbigyan na makaagwat, makalayo itong si Hamzah Shiras, kung mataas din po ang knockout ratio nitong si Carlos Adames, aba, imposibleng hindi siya makapagpatama dyan mga idol sa bodega o sa mukha. Once na magkaroon ng close fight. So, matindi talaga to. Ngayon, sa panig naman itong si kung sakali di magawa naman ni Adames na matalo by technical knockout 1 to 12 itong si Hamzah Shiras, may chance ba si Adames na mananalo sa pamamagitan po ng puntusan? Oo, may chance. Sa paanong paraan? Kung makuha niya na ma-utilize nga ang height and disadvantage nitong si Hamzah Shiras, which is siya po ang magiging aggressor, siya po ang palaging lulusob papasok sa range ni Hamzah Shiras, pero magdaan po siya dyan sa isang malaking pag-iingat kasi nga once napapasok naman siya, delikado siya sa counter na gagawin naman ni Shiras bago siya makapasok sa range mismo nitong si Shiras. So di madaling laban ito para sa kampiyon, syempre maging sa challenger din po mga idol. So hindi ka taka-taka, hindi rin kagulat-gulat na mananalo itong champion. Kasi nga, nasa kanya ding mga kamay kung paano niya may panalo ang laban. Nasa kanya din. Kung maging aggressor ito or agresibo, tapos hindi niya palayuin, hindi niya pagbibigyan na makadistansya itong si Shiras, which is hindi po yan ganun kadali para kay Carlos Adames. Pero pag nagawa niya yan, advantage niya yan na nasa close range sa suntukan. Kasi nga, may tendency, may posibilidad na hindi siya aabot doon sa nice yung patamaan dito kay Hamzah Shiras dahil po sa height, reach advantage, power nito. Kaya mga idol, matinding laban ito. Sabi ko nga, kung mapanatili ni Shiras ang distansya, yun ang tsansa niyang manalo. At kung mapasok o kung si Carlos Adames naman kayang ma-utilize ang height reach advantage itong si Shiras, which is yung pagiging aggressor sa laban, lagi niyang dikitan itong si Shiras, hindi niya papurmahin na makadistansya, yun ang chance niya manalo. By knockout din or sa pamamagitan po ng puntusan. Kaya matinding labanan po ito mga idol. Kaya nga, natagurian ngayon ang match up na yan mula kay Beterbiev patungo sa mga undercards na kung saan puro mga ma-aksyon na labanan po ang ating masasaksihan. Okay, hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. God bless.